Nag-deliver na naman ng isang battery ng Spider Air Defense Missile, ang Rafael Advanced Defense System ng Israel sa Philippine Air Force, bilang huling milestone upang makumplito ang 3-battery na Spider Air Defense Missile System Acquisition Project na inorder ng Pilipinas noong 2019. Spider Philippines ang tawag ng Rafael Advanced Defense System, sa variant para sa Pilipinas, na kanilang ginawa na specially designed base sa specifications and capabilities na ni-request ng Philippine Air Force. Binubuo lamang ng 3 launchers ang isang battery ng Spider missile system na inorder ng Pilipinas, kalahati lamang ito sa 6 na launchers unit sa original na setup ng Rafael Advanced Defense System Company, at may 4 na canisters ang bawat isa, kalahati din ito sa original na number of canisters sa bawat launchers unit na 8 canisters. Kasama din sa isang battery ang isang command and control unit, isang radar unit, at isang resupply vehicle. Ang 960th Air and Missile Defense Group, sa ilalim ng Air Defense Command ng Philippine Air Force, ang siyang nag-ooperate ng mga missile system na ito, at sa mga darating pang mga karagdagang mga air defense missile system, na bibilhin pa ng Philippine Air Force. Kung ating mapapansin, tila mga downgrade version ang mga kagamitang binibili ng Pilipinas, tulad na lang din ng ating mga Jose Rizal class frigates, na limitado lang din ang armaments, kung ikumpara sa mga standard na frigates ng ating mga karatig bansa. Ang mga Jose Rizal class frigates, ay tulad ng Spider Air Defense Missile System, na mga first time pa lang na bumili ang bansa. Ngunit kapansin-pansin, sa sumunod na pagbili ng Pilipinas ng brand new warships, ay nag-improve na ang specifications nito, tulad halimbawa ng mga parating na Malvar class, na di man pinakamalakas, ngunit kapantay nito ang mga capabilities ng mga standard na frigates. Kaya naman, inaasahan nating sa mga susunod na pagbili ng Pilipinas ng mga Spider missile system, ay mga 6 launchers per battery na ito, at 8 canisters na ang bawat launching unit. Malinaw, na base sa Flight Plan 2028 ng Philippine Air Force, ay hindi nito nakamit ang target capabilities nila ngayong 2024, dahil noon pa lang 2022, ay dapat may kakayahan na itong mag-detect, mag-identify, mag-intercept at neutralize ang mga threat sa loob ng Philippines Air Defense Identification Zone at West Philippine Sea. Ngunit ngayon ay 2024 na, hindi pa rin ito nakakamit. Noong pa lang sanang 2022, base sa Flight Plan 2028, ay dapat meron ng 24 na mga FA-50, 4 na long-range patrol aircraft, 6 na air defense radar system platform, 6 na ground-based air defense system tulad nitong mga Spider Air Defense System, 2 airborne early warning and control aircrafts, 12 multi-role fighter aircrafts, 1 command and control center, 4 na electronic countermeasure aircraft, 1 airborne refueler aircraft, at 4 na medium to heavy lift helicopter. Ngunit, karamihan sa mga nabanggit, ay mga wala pa sa serbisyo ng Philippine Air Force. Ganun pa man, kahit papano ngayon, ay waiting for delivery na sila sa 2 long-range patrol aircrafts. At tila halos mabuo na rin ang kanilang command and control center. At sa susunod na taon base sa mga impormasyon, ay maaring mabibili na ang karagdagang 1 squadron ng mga FA-50, upang mabuo na ang 24 na light fighter aircraft requirement. At kung swertihin ay maumpisahan na ring bumili ng 1 squadron ng multi-role fighters, at karagdagang 3 battery ng ground-based air defense system, na malamang ay Spider Air Defense System pa rin ito, upang makumplito ang 6 na battery na requirement nila para noong 2022 sana. Kapag ma-deliver na ang mga ito, na estimate natin ay kumpletong darating sa 2026, ay nangangahulugang delay ang flight plan ng Philippine Air Force ng 4 na taon. Ito ang dahilan kung bakit umaabot ng 245 billion pesos ang hiningi ng Department of National Defense para sa budget ng AFP Modernization Program para sa 2025, para makatch up sana ang mga backlog na ito, upang pagdating ng 2028, ay halos makumplito na ang mga nasa wishlist ng AFP. Ngunit sa kasamaang palad, ay 50 billion pesos lamang ang inaprubahan sa 245 billion pesos na hiningi ng Department of National Defense, dadagdagan lamang ng 20 billion pesos, kapag may mahagilap na extra na pera para sa kanila. Ganun pa man ay inamin din ni Defense Secretary Gibo Teodoro, na naintindihan niya, na hindi talaga umano kakayanin ng gobyerno na ibigay lahat ng kailangan ng AFP,
Ngunit inutusan umano siya ng Pangulo, na maghanap ng paraan kung paano mapupundohan ang AFP Modernization Program, at isa nga dito ay ang soft loan. Nitong taon lamang, naaprubahan na ang revision ng procurement law ng bansa, kung saan magiging allowed na, ang mga multi-year obligation payment scheme na lalagpas sa 5 taon. Kaya maaari na ngayong pumasok ang Department of National Defense sa mga soft loan na ino-offer ng maraming mga bansa na nais makakuha ng mga defense project sa Pilipinas. Dahil sa bago pa lang na-revise ang batas na ito, ay nangangahulugan ito na sa mga susunod na taon pa natin mararamdaman ang epekto ng pagluwag ng batas na ito, at umaasa tayong mas makakagalaw na ang ating Department of National Defense, para mabili ang mga kailangang kagamitan para sa hukbong sandatahan.